Ngayong we are celebrating the birth of Christ with the theme God with Us, tinanong namin ng ilang kapatid natin kung ano ang kanilang karanasan o nararanasan knowing that God is with them. Tara, pakinggan natin sila. Ang experience ko po, knowing that God is with me, nung time po na sobrang nag-struggle ako sa computer shop namin, sa pagmamanage, nahihirapan po ako dati na maghanap ng kung saan pa ako kukuha ng financial na tulong doon para mabayaran yung mga bills. And nung mga time pong yun dati, sobrang nadadown ako kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha, kung kanino ako lalapit. And dumadating ako sa point ko na nag-breakdown talaga ako. Halos parang natutulala ako, nakakalimutan ko kung ano yung mga dapat kong gawin, mga bagay na dapat inuuna ko. Nawawala ako sa focus ko, pati sa Lord dati, hindi ako nagpo-focus sa Kanya. And noong time na nakabalik ako sa Lord, naranasan ko na sinasamahan niya ako. Though nagpapatuloy yung mga struggles namin ngayon dun sa computer shop, nararanasan ko na sinasamahan niya ako na hindi na ako kagaya ng dati na sobrang nag-overthink. Hindi na ako kagaya ng dati na kada may problema, parang gumuguho yung mundo ko kasi hindi ko alam kung saan ako lalapit. Ngayon, alam ko na kung kanino ako dapat lumalapit. Nararanasan ko na kasama ko siya palagi. Nandun na yung peace of mind. Though nandun ako sa midst ng struggles, may peace of mind. And ngayon, nagagampanan ko na din yung pinapalakaran niya sa akin na go and make disciple. Dito ko mas lalong naranasan yung pagmamahal at yung pagsama sa akin ng Panginoon. Kasi kung ako lang talaga yung, alam mo yun, kung ako lang yung lalakad, pupunta sa mga dinidisipulo ko, kung susundin ko yung kagustuhan ko, hindi ko talaga gusto. Kasi hindi ko nakikita yung sarili ko dati na mag-handle ng tao, mag-share ng gospel. Hindi ko nakikita na kaya ko. Pero pinakita sa akin ng Panginoon na kung siya yung kasama ko, kakayanin ko. Na sa Kanya magbumula yung wisdom na ituturo ko sa mga kabataan. Ganun. Ang ginagawa ko na ngayon, nilalapit ko sila sa Lord. Nagiging prayerful na din ako. Natutunan ko na ilapit lahat sa Panginoon. Ang experience ko po is masaya po ako dahil alam ko po na nasa katabi ko siya and ginagabayan niya ako araw-araw kahit saan man po ako magpunta. At siya rin po ang tumutulong sa akin kapag ako po ay mag-aaral or kahit saan man po. Kada po mag-school and kapag po nagpre-pray ako, alam ko po na naririnig niya na kung anong mga sinasabi ko, na nagpapasalamat ako sa Kanya dahil binibigyan niya ako ng blessings, binigyan niya ako ng buhay, at binigyan niya rin po ako ng pamilya. Holy Spirit is always with us. Alam mo Marvin, hindi ko akalain sa buhay kong ito. Nakapanaginip ako, talagang malino niyang ibinigay sa akin ang verse na Hebrew 2:4. Before pa nun, napanaginip ko yung Hebrew 2:4, July 29, 2022. Then, nanaginip pa rin ako, second time, tinouch niya yung lips ko. Nung matouch niya yung lips ko, parang pakawari ko, para akong na-paralyze, na parang namanhid ang lahat. Then, nung December 21, nadulas ako. Ito nga kamay ko, nagkaroon ng problema. Ang pagkadulas ko, Marvin, kitang-kita ko pag patalikod dapat. Pero iniikot ako. At itong kamay ko ang siyang naganyan. Ganyang kabuti ang Panginoon sa akin. Hindi niya ako hinayaang na yung time na yun, may mangyari sa akin. Kasi itong kamay gagaling eh. Kung nung ako'y nadulas ay pabaliktad, di wala na ako. Kasi ang lakas ng impact nun, Marvin. Kaya ganyan kabuti ang Panginoon. Ginagabayan tayo kahit sa anong oras, anong pagkakataon. He is always with us. Yan. Grabe yun, Marvin. Yung na-experience ko nung ako'y ma-aksidente, yung na-experience ko nung aking kamay bumaksak, yun din ang na-experience ko nung sa panaginip. Nag-connect. Ganyan niya ako iningatan. Sobra. Never ko yung makakalimutan ang goodness ni Lord sa akin. Amen. Always protected. Yun. Oh. My experience upon knowing the truth that God is with me. So dati before, since ako po student, nung before po, nung di pa po ako Christian,
yung pag-aaral ko po parang sobrang wala na pong meaning, wala na pong purpose. Ang focus ko na lang is makagraduate. Kahit po makatapos ako ng mga activities ko, ng mga quizzes ko, kahit mga matataas po, parang may something's missing. Na kahit nakagraduate po ako ng with high honors, parang wala lang po siyang dating. Parang wala po siyang purpose. Pero po nung naging Christian na po ako, dun po nabago lahat. Kasi upon knowing po na God is with me all the time, binigyan po ako na ng hope, ng joy, ng purpose at ng meaning. Na kahit gaano pa kadami yung ginagawa ko, alam ko na ang Diyos may plano sa akin. Kahit na magkaroon pa ako ng problema, kahit pa gaano pa kadami yung workloads na binibigay sa amin, alam ko sa sarili ko na may plano ang Diyos sa buhay ko. Eh yun nga, since student pa rin po ako hanggang ngayon, mas nadagdagan pa yung workloads sa both school tsaka dito sa church. Since ako po ay kasama sa worship team, kasama sa usher, kasama din po sa cleaning and maintenance ng chapel, at syempre sa pinakamahalagang ministry, which is sa discipleship. Sobrang lahat po kailangan bigyan ng effort, ng time, tsaka ng pera na din, since kailangan ng mga kung ano-anong mga bagay like mga transportation, sa foods, something like that. Yes, nadagdagan po ng workloads, pero nadagdagan din naman po ako ng meaning, ng purpose, ng hope, tsaka ng future. Since dito ko po naranasan na kahit pa gaano kadami yung ginagawa ko, I have my purpose. Kahit na gaano pa kadami yung ginagawa ko, yes, nakakapagod, yes, nakaka-drain, yes, nakakapagod. Pero dito ko nahanap na there is rest. Jesus is my rest. Nakakapagod pero masaya. Nakakapagod pero fulfilling. Nakakapagod pero nasa-satisfied yung soul ko. Bakit? Kasi para sa Lord lahat to. Lahat ng ginagawa kong to. Apat na buhay na binago ng katotohanan na kasama natin ang Diyos. That is why we celebrate the birth of Christ. The Lord desires to dwell with us, to be with us. And now that He is with us, we can rest in His promise that He will never leave us nor forsake us.